Community, and magpapatuloy tayo sa huling parte, yung ikalawang service natin. Let us open our Bible in the book of Acts, chapter 21. Magsisimula tayo, magpapatuloy tayo sa verse 37. And this will be quite long, mga kapatid, dahil magpapatuloy tayo sa chapter 22 hanggang verse 29. So buksan natin muli, mga Gawa, chapter 21, from verse 37. 21, verse 37, hanggang sa chapter 22, hanggang verse 29. Mga Gawa, chapter 21, verse 37, hanggang mga Gawa, chapter 2, verse 29. Now, last week po mga kapatid, nagpunta po kami ng aking asawa sa pier upang magpahangin. That was our usual routine. May naabutan kami doon na isang lalaki. Tapos yung lalaking iyon, may hawak-hawak siyang Biblia at nagsisisigaw siya. Ilan sa mga sinabi niya ay, "Prepare the way of the Lord." Sigaw po talaga, no? Doon sa pier. And sinasabi niya, "The Lord is coming." May iba pa siyang sinasabi, "Holy Spirit, fill me." And sinasabi niya din, "Anoint me with a double portion. Bless me." No? Tapos kumakanta din siya. Now, sobrang lakas po ng boses nung lalaking iyon at tila makikita mo talagang hindi siya nahihiya. Alam niyang pinagtitinginan siya. Tumitingin din po siya sa mga tao. No? So hindi namin alam kung ano yung tunay na dahilan bakit ginawa niya yung bagay na yon. Pero hindi natin may kakaila na ang ginagawa niya ay may kinalaman sa Diyos. Kasi nga, binabanggit niya ang pangalan ng Diyos. Ang tanong, tama ba yung ginawa niya? Tama ba yung ginawa niya? Makakatulong ba talaga iyon sa kanyang pagkilala sa Diyos? Makakatulong ba iyon para ang ibang tao ay manampalataya sa Diyos? No? Dahil nga ginagawa niya iyon publicly and napakalakas pa. Siguro nasa kaligitnaan ka pa lang nasa bungad ka pa lang ng pier, maririnig mo na siya. Ganun kalakas yung ano niya, no? Dito natin makikita, mga kapatid, na hindi porket binabanggit ang pangalan ng Diyos o may ginagawa ang mga tao sa pangalan ng Diyos ay agad na itong ayon sa kanyang kalooban. Okay? O di kaya ito ay masasabi na nating tama. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganon. Kailangan nating maging maingat dito. At sa hapong ito, makikita natin ang isang tagpo kung paanong ang pagkaunawa ng kasulatan ay makakapagdala sa tao either sa kaligtasan o sa kapahamakan. Kaya makikita natin kung gaano kahalaga ang pag-unawa ng salita ng Diyos ng tama. At yan ang ating makikita sa atin pong pag-aaral sa hapong ito. Tayo po'y tumayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. In chapter 21, mula sa verse 37 hanggang chapter 22, verse 29, mga kapatid, pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, ay sinabi niya sa pinunong kapitan, "Maaari ba akong makipag-usap sa iyo?" At sinabi ng pinunong kapitan, "Marunong ka ba ng Griego? Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyo na nagudyok ng paghihimagsik ng mga nakaraang araw at nagdala sa 4,000 mamamatay tao sa ilang." Sumagot si Pablo, "Ako'y Hudyo na taga Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng isang hindi karaniwang lungsod. Nakikiusap ako, pahintulutan mo akong magsalita sa mga taong bayan." Nang siya'y mapahintulutan na niya, si Pablo ay tumayo sa mga baitang at isinenyas ang kamay sa mga tao. At na magkaroon ng malaking katahimikan, nagsalita siya sa wikang Hebreo na sinasabi, "Mga Ginoo, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagtatanggol na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo." Nang marinig nilang siya'y nagsasalita sa kanila sa wikang Hebreo, ay lalo pa silang tumahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ako isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito.
sa paanan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masisigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa kamatayan na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at mga babae tulad ng mapapatotohanan ng pinakapunong pari ng tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila'y tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco at nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. Habang ako'y naglalakbay at papalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat na, bilang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ako sa kanya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig. Nakita ng mga kasamaan ko noon ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco at do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinatalagang gagawin mo. Nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, hinawakan ang aking kamay ng mga kasamaan ko at dinala ko sa Damasco. Isang Ananias, na lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan at may magandang patotoo tungkol sa kanya ang mga Hudyo na nanirahan doon, ang lumapit sa akin, tumayo sa tabi ko at nagsabi sa akin, Kapatid na Saulo, muli mong tanggapin ang iyong paningin. Nang oras ding iyon, bumalik ang aking paningin at nakita ko siya. Pagkatapos ay sinabi niya, Itinalaga ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita mo ang matuwid at marinig mo ang tinig mula sa kanyang bibig. Sabagat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at ugasan ng iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagbalik ko sa Jerusalem at habang ako'y nanalangin sa templo ay nawalan ako ng malay. At ang Panginoon ay nakita ko na nagsasabi sa akin, magmadali ka at umalis agad sa Jerusalem sapagkat hindi nila tatanggapin ang iyong patotoo tungkol sa akin. At aking sinabi, Panginoon, sila mismo ay nakaalam na sa bawat sinagoga ay binilanggo ko at hinampas ang mga nananampalataya sa iyo. Nang idanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi, ako mismo ay nakatayo sa malapit na sumasang-ayon at nag-iingat sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. At sinabi niya sa akin, humayo ka, sapagat susuguin kita sa malayo sa mga hentil. Kanilang pinakinggan siya hanggang sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos ay sumigaw sila, alisin sa lupa ang ganyang tao, sapagat hindi siya na karapat-dapat mabuhay. At samantalang sila ay nagsisigawan na inihagis ang kanilang mga damit at nagsasabog ng alikabok sa hangin, ay pinag-utos ng pinunong kapitan na siya ipasok sa impilan at sinabing siya'y sisiyasatin na may paghagupit upang malaman niya kung anong dahilan at sila ay nagsigawan ng gayon laban sa kanya. Ngunit nang siya'y kanilang magapos na ng mga panaling balat, ay sinabi ni Pablo sa senturyong nakatayo sa malapit, Matuwid ba sa inyo na hagupitin ng isang taong mamamayan ng Roma na hindi pa nahatulan? Nang iyon ay marinig ng senturyon, pumunta siya sa pinunong kapitan at sa kanya'y sinabi, Anong gagawin mo? Ang taong ito ay mamamayang Romano. Lumapit ang pinunong kapitan at tinanong si Pablo, Sabihin mo sa akin, ikaw ba'y mamamayang Romano? At sinabi niya, Oo. Sumagot ang pinunong kapitan, Sa malaking halaga ng salapi ay nakuha ko ang pagkamamamayan kong ito. At sinabi ni Pablo, ngunit ako'y sinilang na mamamayang Romano. Kaya agad na lumayo sa kanya mga magsisiyasat sa kanya at ang pinunong kapitan ay natakot din sapagkat nalaman niyang si Pablo ay isang Romano at siya'y ginapos niya. Let us pray. Patuloy namin iningi, Panginoon, ang kaunawaan ng iyong salita sa tagpong ito. Na makita namin, Panginoon, ang katotohanan kung paanong gaano kahalaga ang pag-unawa ng tama sa iyong salita.
na siyang magdudulot sa aming zealousness sa aming paglilingkod sa iyo. Naway ito'y aming makita at magdulot sa amin ng ganong sigasig para sa iyong pangalan. Amen. Tayo magsipo. Nakaraang linggo, nakita natin kung paanong walang makatarungan at walang tamang basihan na hinuli si Pablo. No, kung matatandaan ninyo. Bagaman isang hindi katanggap-tanggap na pangyayari iyon, nakita natin na iyon po ay ang kalooban ng Diyos. Pinahintulutan iyong mangyari upang patuloy na may sagawa ng Diyos ang pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo kahit na sa mga hari at iba pang may matataas na katungkulan sa pamayanan. Natutunan din po natin na gano'n na lamang ang pagtanggap ni Pablo sa mga nangyari, no? Kahit na hindi ito makatarungan. Dahil alam niyang iyon ang kalooban ng Diyos para sa kanya. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, ay makikita natin ang pagbibigay ng depensa naman ni Pablo tungkol sa paratang sa kanya. At matututunan natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman para sa pagkakaroon ng tamang sigasig. And now, let us start with the Word of God in chapter 21, verse 37 hanggang 40. Now, kung natatandaan nyo sa ating pagbabasa dito sa verse 37 hanggang verse 40 ng chapter 21, dito ay makikita nating humingi ng pahintulot si Pablo na magsalita sa lahat ng mga tao. At yung titingnan ninyo yung verse 38, ay mapapansin ninyo na pinagkamalan siya, na siya yung Ehipsyo na dating nagsimula ng paghihimagsik. No? And to give you an information patungkol dito sa taong tinutukoy nung centurion or nung pinunong kawal, yung Ehipsyong ito po ay huwad na propeta. No? Ito yung tinutukoy dito. Iyon ay isang huwad na propeta na nilinlang yung maraming Hudyo at nagkunwaring propeta. At nagtipon siya ng malaking bilang na tagasunod at nagbalak na salakayin ang Jerusalem matapos na ipinangako niyang pababagsakin niya daw yung pader ng lungsod. So yun yung nung Ehipsyong ito. At ginapi ito ni Gobernador Felix, natalo niya at nagapi niya yung pag-aalsang iyon. Ngunit nakatakas po yung Ehipsyong iyon. Na yung leader na yon, nakatakas yon. Kaya inakala ng pinuno na baka bumalik yun. At iniisip nila na baka si Pablo yun, no? Na may panibagong balak. Kaya gano'n na lamang yung tanong niya dito sa verse 38. Ang sinabi naman dyan, na 4,000 mamamatay tao ay tumutukoy sa mga lalaking lubhang marahas na kanyang mga tagasunod. No, merong mga tagasunod to siya. And yun sila ay kilala bilang mga sikari. Ang tawag sa kanila ay sikari. Sila ay nagdadala ng maliliit na patalim, tapos tinatago nila, and then pupunta sila sa maraming mataong lugar, at then dun sila pumapatay ng mga tao. Ganun yung ginagawa ng kanyang mga tagasunod. Okay? Ngunit, kung makikita nyo sa verse 39, malinaw na pinabulaanan ito ni Pablo. No, hindi siya 'yon, no? Kung kaya sa verse 40 ay pinahintulutan siyang magsalita. So, that's it. Pinahintulutan na siyang magsalita. So magpapatuloy tayo. Chapter 22. Tingnan natin yung verse 1 and verse 2. Now, gamit ang wikang Hebreo, no, na maaring sinadyang gamitin ni Pablo upang maipakita na siya ay isang Hudyo, no? One of the strategy, ginamit niya talaga yung wika ng Hebreo. At upang makita nila na siya ay isang Hudyo, siya ay isang tapat na Hudyo, at inihayag niya yung kanyang background. Pagkatapos nun, inihayag niya yung kanyang background. Makikita natin yan simula sa verse 3. Tingnan natin yung verse 3. Now, dito sa verse 3, if you will look on your Bible, binigyang diin ni Pablo na siya ay Hudyo. Okay? Binigyan diin niya. Siya ay isang Hudyo. Bagaman, sinabi niya, ipinanganak siya sa Tarso ng Cilicia, and if you remember, ito po ay isang Gentile city. Okay? This is a Gentile city. Although doon siya lumaki at doon siya ipinanganak,
lumaki pa rin siya sa Jerusalem. Sabi niya ganon. Lumaki siya sa Jerusalem na pagpapakita na siya po ay nahubog sa paraan ng pamumuhay ng mga Hudyo. So yun yung pinapahiwatig niya doon sa mga Hudyo. At hindi lang yun. Sinabi niya, in verse 3, siya ay lumaki din sa paanan ni Gamaliel. Kilala niyo ba si Gamaliel? Hindi. Gusto niyo makilala? Si Gamaliel po, kung alam niyo po ang kasaysayan ng mga Hudyo, meron pong tatlong pinaka-famous, pinakatanyag na mga rabbi. Yung rabbi po ay mga guro noong unang panahon. At yung tatlong mga sikat na yon ay si Rabbi Hillel, Rabbi Akiba, at si Rabbi Gamaliel. Pero sa tatlong iyon, si Gamaliel po ang tinuturing na pinakadakila, pinakasikat, no? Si Gamaliel. Kaya dito, ipinaalala ni Pablo sa mga tao na siya ay naturuan ng pinakamagaling na guro ng mga Hudyo. No? Grabe yung credentials ni Pablo, no? So, madaling sabi, para niyang sinasabi, uy, sinanay ako ng pinakaginagalang na guro sa lahat. At lubos kong pinaniniwalaan ang kanyang turo. So, yun yung parang gusto niyang ipahiwatig, no, sa mga Hudyo. Kaya nga, makikita natin dyan, nagpatuloy siya in verse 3 na sinasabi na siya ay tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno. Kaya sinabi niya yun, no? Parang pinapakita niya, no, na lahat ng tao dito, mas alam ko sa inyo yung kautusan. Mas naturuan ako ng magaling na guro, no? Pero isa sa mga dapat nating pansinin dito ay kung paano niyang sinabi na siya ay masigasig para sa Diyos tulad nilang lahat ngayon. Di ba sinabi niya sa verse 3? Sabi niya, na masipag para sa Diyos. So again, he was talking. He was. No? Ang sinasabi niya dito ay yung dati niyang pamumuhay. Sabi niya, na masigasig para sa Diyos. And then, dinagdagan niya, na tulad ninyong lahat ngayon. Now, dito ay masasabi nating inacknowledge, no? Inacknowledge ni Pablo yung kasigasigan. Hirap ako dito sa Tagalog na tayo. Ano? Kasigasigan. Okay, thank you. Dito inacknowledge ni Pablo yung kasigasigan, kasigasigan, or zealousness na lang po, okay? Dito, in-acknowledge si Pablo yung zealousness ng mga Hudyo at ipinakita niya na ganun din siya dati tulad nila. And dapat maging malinaw to sa atin. Pinapakita ni Pablo sa kanila, hey, tulad ninyo ngayon na ganun na lang ka sigasig, ganun din ako dati. Yan sabi niya. To the point na, sabi sa verse 5, Diyan nyo makikita sa verse 4 and 5 na isinalaysay niya kung paano niya inusig ang mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. Di ba? At ito ay may rekomendasyon pa ng pinakapunong pari. Pinapakita niya na hindi ito pawang desisyon ko lamang, but meron akong recommendation letter mula sa pinakapunong pari at kapulungan ng matatanda. Ganun po ka-zealous, ganun po kasigasig si Pablo. Ngunit, pagdating ng verse 6, dito niya na isinalaysay na habang papunta siya sa Damasco, di ba yung plano niya sa Damasco, hulihin lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, kalad ka rin papunta sa Jerusalem at ikulong. Yun yung purpose niya. Pero in verse 6, sinabi niya, habang papunta siya sa Damasco, doon nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanya. At sinabi ni Pablo sa verse 7 and 8 na ang ginagawa niyang pag-atake sa mga mananampalataya kay Jesus ay pag-atake mismo sa Panginoong Jesus. Doon pinakita, no, sa verse 7 and 8. And sa verse 9, sinabi dito na may mga nakakita noon. At ibig sabihin, may makakapagtestigo patungkol doon. No, sa kanyang sinasabi. At nagpatuloy siya sa verse 10. Ito, sa verse 10, ang magbibigay ng hint
sa lahat ng nakikinig na kung ano man ang ginagawa ni Pablo ay mula po sa Panginoon. Bakit ano sabi sa verse 10? Doon ay tinanong niya ang Panginoong Hesus kung ano ang gagawin niya. At sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. So here in verse 10, again, pinapakita ni Pablo dito or binibigyan ng hint yung mga tao, ng mga Hudyo na umuusig sa kanya at nagpaparatang sa kanya, pinapakita niya sa mga tao na kung ano man ang ginagawa ko ngayon, ito ay mula sa Panginoon. Kita niyo yan? Kasi nga, di ba, inaakusahan siya na he is against the law of Moses, the temple, even he is against the Jews. Matulog na din doon. Pero dito pinapakita niya, hey, kung ano man yung ginawa ko, sinabi ito ng Panginoon. Hindi ito desisyon ko. No? And in verse 11, dinala siya sa Damasco ng kanyang mga kasama. At sa verse 12, dito niya inilarawan ang lalaking magsasabi sa kanya ng mga bagay na itinalaga ng Panginoong Hesus sa kanya. And tingnan niyo po kung paano inilarawan ni Pablo yung lalaking iyon. Sinabi dyan, pansinin niyo po, kung paano inilarawan ni Pablo, si Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan. Rinig niyo yan? At dinagdagan niya pa, may magandang patotoo patungkol sa kanya mga Hudyo. Ano yung ibig sabihin nun? Pinapakita dito ni Pablo na yung lalaking magsasabi sa kanya ng kalooban ng Panginoong Hesus, na bagaman mananampalataya din ni Hesus, ay isang Hudyo, no? Na sinusunod pa rin ang kautusan. Kita niyo yan? At yung pagsunod ng Hudyo na yon na mananampalataya kay Jesus ay hayag sa mga Hudyo doon. Kaya nga may magandang patotoo yung mga Hudyo doon eh. Di ba? So dito, parang pinapakita ni Pablo na hindi sila sumasalungat sa kautusan. Kita niyo yan? Suwilan. And in verse 13, ano nangyari sa verse 13? Ito ay pagpapakita ng isang himala na nangyari. Di ba nabulag si Pablo? And then in verse 13, sinabi ni Ananias, kapatid, ang sabi niya dyan, muli mong tanggapin ang iyong paningin. And you know what? Alam na mga Hudyong nakikinig kay Pablo na ang himala ay patunay na ang isang tao ay mula sa Diyos. Alam na mga Hudyo yun. Very well-versed ang mga Hudyo dyan. Alam nila kapag isang tao gumagawa ng himala, that is from the Lord. So nung sinabi ito ni Pablo sa kanila, no, na si Ananias, bagaman hindi niya yun power, pero sa pamagitan ni Ananias, bumalik ang kanyang paningin, ito ay isang himala. Di ba? At dito pinapakita ni Pablo na si Ananias na masipag sa kabanalan ayon sa kasulatan ay lingkod ng Diyos sa pamagitan ng himalang ito. See that? And in verse 14, ang pagsabi ni Ananias na, sinabi niya dyan, tingnan niyo sa verse 14, itinalaga ka ng Diyos ng ating mga ninuno. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Yung sinabi ni Ananias, itinalaga ka ng Diyos ng ating mga ninuno. Ito po ay pagpapahiwatig na ang tinutukoy nila ay ang mga ninuno ng mga Hudyo. So nung narinig ito ng mga Hudyo na umaakusa kay Pablo, gets nila yon. Na ang tinutukoy ni Ananias ay yung mga ninuno nila. At ang pagbanggit din ni Ananias na makita mo ang matuwid. Now, sa English, kung titignan yung English, righteous one. Yung matuwid dyan, righteous one ang English translation yan. And you know what? Ang mga Hudyo, alam na mga Hudyo na ang title na ito ay tawag po sa Messiah. They know that. Tawag yun sa Messiah, yung righteous one. So dito, ay muli, pinapakita ni Pablo na kung ano man ang ginagawa niya, iyon ay mula sa Panginoon. Kita niyo how Pablo defend himself? No? And in verse 15, dito natin makikita, ito yung tungkulin. Ito yung tungkulin ni Pablo. Ano yon? Ang maging saksi sa lahat ng mga tao
ng tungkol sa mga bagay na kanyang nakita at marinig. Now, this is very important. Anong sinabi sa kanya? Itinaga ka ng Diyos. Verse 15, anong sabi? Sapagkat magiging saksi kanya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Ito ay patungkol po sa kung ano ang sinabi at kung ano ang pinakita sa kanya ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo yan, no? Magiging saksi si Pablo sa kung ano man ang sinabi ng Panginoong Hesus at kung ano man ang pinakita ng Panginoong Hesus sa kanya. Yun yung gagawin niya. And again, pinapakita dito na lahat ng mga sinasabi ni Pablo. So sa makatuwid po, no, pinapakita ni Pablo dito na kung ano man ang kanyang ginagawa at kung ano man ang salita or turo na kanyang ipinapalaganap, yon ay mula mismo sa Panginoon. Mula mismo yon sa matuwid, sa righteous one. Mula mismo yon sa Messiah. Yun yung pinapakita ni Pablo sa mga Hudyo na umaakusa sa kanya. And in verse 16, ito ay pagpapakita ng pagtalikod niya at pananampalataya ni Pablo sa Messiah. He got baptized. Pinakita niya, I got baptized. No? At sa pagpapatuloy, in verse 17 to 20, hindi ko na po babasahin ha. In verse 17 to 20, dito pinakita na ang hindi pagtanggap ng mga Hudyo ay isang bagay na alam na niya. Okay? Alam na niya yon. At dahil alam niya na yon dahil ito ay sinabi ng Panginoong Hesus. At mahalagang parte na ito. Why? Dahil dito makikita natin na ito ang magbibigay daan sa Ebanghelyo para dumating sa mga hentil. This is the reason. Parang pinapakita ni Pablo, ito yung dahilan bakit dumating sa mga hentil yung Ebanghelyo. Why? Israelites rejected the gospel. Kaya sa verse 21, anong sinabi sa verse 21? At sinabi niya sa akin, sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, humayo ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hentil. At pagkatapos po sabihin ni Pablo yon, verse 22. Anong sabi sa verse 22? Kanilang pinakinggan siya hanggang sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos ay sumigaw sila. Patayin siya. Ayun yung summary nung sinabi nila. Patayin nyo na yan. Now, dito, again, huminto na ang mga Hudyo sa pakikinig at ito po ay nagpapakita. Ito pong sa verse 22, pagpapakita ito na hindi talaga nila tanggap na ang mga hentil ay kabilang sa mga ililigtas. Kikita niyo yan? Di ba? Ang haba-haba na nung sinabi ni Pablo, wala silang problema. Pero nung sinabi na ni Pablo na siya isusuguin sa mga hentil, ay, patayin nyo na yan. Nakita niyo yan? Kung kaya, sa verse 23, ano nangyari sa verse 23? Tingnan niyo po, samantalang sila nagsisigawan, na inihagis ang kanilang mga damit at nagsasabog ng alikabok sa hangin. Alam niyo po anong ginagawa nila dito? Alam niyo po? Tanungin niyo po ako. Alam niyo anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, they're preparing to kill Pablo. They're preparing, inahanda na nilang batuhin si Pablo. Kaya, tinanggal na nila yung mga damit nila. Kasi, ready na tayo. Ganun po yun. Yes, ito po yung mga ritual nila bago nila pagbabatuhin yung isang tao. Pero, verse 24 to 29, again, we can say by the providence of God, pinasok siya ng pinunong kapitan. Di ba? Pinasok siya ng pinunong kapitan upang litisin. Sana sa pamagitan ng paggagupit. Kasi nga, hindi nila maintindihan eh. Bakit ba ganito nangyayari talaga? Di naisip ng pinunong kapitan, sige, pasok niyo yan. Lalataguhin ko yan. Tas para ano tawag yan, mag-confess na siya kung ano ba talagang problema. Pero, hindi iyon natuloy. Why? Dahil sinabi ni Pablo na siya ay isang Roman citizen. At may privilege po kasi yung mga Roman citizen na hindi sila sasaktan hanggat hindi pa nahahatulan. Pero kung hindi ka Roman citizen, walang problema. Ayaw magsalita. Ganun po yun. So, ginamit ni Pablo yung kanyang privilege as a Roman
citizen. So that's how we interpret the word. That's the interpretation. Now, let us tingnan natin kung ano yung mga observation na makita natin dito. Unang obserbasyon, naiintindihan ni Pablo kung saan nanggagaling ang sigasig ng mga Hudyo sa pag-uusig sa kanya. Yun yung dapat natin makita. Paul understood bakit inuusig siya ng mga Hudyo. Naintindihan niya kung saan nanggagaling ang sigasig ng mga Hudyo sa pag-uusig sa kanya. Why? Dahil siya ay ganun din dati. Kita niyo yan? Alam ni Pablo yon, and he recognized it. Katulad ko kayo, sabi ni Pablo. Pangalawang obserbasyon, ang pagbabago ni Pablo ay bunga ng direktang pagpapakita ng Panginoong Hesus. Yun yung pangalawang observation. Ang pagbabago ni Pablo ay bunga ng direktang pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanya. And listen, ito po ay hindi dahil sa kanyang paghahanap kay Hesus. Hindi niya hinahanap ang Panginoong Hesus. Sa katunayan, masigasig siya na lumalaban sa Panginoong Hesus. Di ba? Even hinuhuli, pinaparusahan niya yung mga mananampalataya ni Hesus. Pero, yung soberanong biyaya ng Diyos ang nagligtas kay Pablo. You see that? At ito ay may malaking mensahe para sa mga Hudyo. Dahil dito makikita nila na si Pablo ay masigasig sa kautusan, hindi niya plinano na ito ay salungatin. Bagkus siya ay may higit na debosyon sa pagsunod dito. Kaya lang, ito ay biglaang nagbago, ito ay biglaang naitama. Why? Dahil nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Yun yung very clear na ma-observe natin sa pangyayaring ito. Pangatlo, ang misyon na ginagawa ni Pablo at ang kanyang mensahe na pinapalaganap ay mula sa Panginoong Hesus mismo. Yun yung isa sa mga pinakita ni Pablo dito. Kung anong ginagawa ko ngayon, kung anong itinuturo ko sa inyo na pilit ninyong sinasalungat, alam nyo, mula yun sa Panginoong Hesus. Yun yung pinapakita niya sa mga Hudyo. At sino yun? Ang matuwid, the righteous one. Na again, alam ng mga Hudyo na siyang Messiah. So, ito ay pagpapahiwatig na ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Pablo ay pagtanggi mismo sa Messiah na hinihintay nila. Yun yung dapat nilang makita. Doon sa tugon ni Pablo sa kanilang accusations. Pangapat na obserbasyon. Dito pinakita muli na kalooban ng Messiah na kasama ang mga hentil sa kaligtasan. It is very clear in this passage na ang mga hentil ay kasama po sa kaligtasan. And panglima and last observation, hindi yan tanggap ng mga Hudyo. Diba? Ayaw namin yan. Hindi namin yan tanggap. Okay? Kung sa gayon, pinapahiwatig po dito na ang iglesia ng Panginoong Hesus, listen, ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga hentil. May assignment tayo kanina, di ba? Alright? No? It is very clear. Pinapahiwatig dito that the Church of Christ is both Jews and Gentiles. Okay? At kahit na ang katotohanan ito ay pinakita ni Pablo na kalooban po ng Messiah na siyang ang Panginoong Hesus, ito ay hindi pinansin ng mga Hudyo. No? Hindi pinansin yun ng mga Hudyo. Bagkus, sila ay nanatiling tumatanggi sa katotohanan ito. Ayaw talaga nila. Nakikita niyo po, actually this is the point of this narrative. Ito yung punto ng salaysay nito. Kasi titingnan niyo po, Paul, sinasabi niya yung kanyang defense, pero doon sila nagbago. Doon sila huminto. Doon sila nag-react nung sinabi niya na kasama ang hentil. So this is the point actually. Ayaw nila yon. Hindi yun pinansin ng mga Hudyo. Bagkus, sila po ay nanatiling tumatanggi sa katotohanan ito na malinaw na nakita sa kanilang hindi pagtanggap na mga hentil ay kasama dito. And malinaw na ang kanilang pagkaunawa sa kasulatan ay mali. Nakita niyo yan? It is very clear na ang kanila pong pagkaunawa sa kasulatan ay mali. At tahasan nilang tinatanggihan ang
katotohanan. Pero, sa agaran at himalang pagbabago ni Pablo, sa pamagitan ng direktang pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanya at direktang pagkatuto ng mensahe mula sa Panginoon, pinapakita po ni Pablo na ang kanyang ginagawa at tinuturo ay lahat dahil sa Panginoon at mula sa Panginoon. At malinaw na ito po ay tama. Sa makatuwid po, mula po sa salaysay na ito, makikita natin ang isang katotohanan at ito po ang mensahe para sa atin sa hapong ito. Na ang maling pagkaunawa at walang pagpapasakop sa salita ay magdudulot ng pagtanggi sa kung ano ang itinakda. Again, this is the message. Ang maling pagkaunawa at walang pagpapasakop sa salita ay magdudulot ng pagtanggi sa kung ano ang itinakda. Malinaw na nakita natin iyon sa dating Pablo at sa mga Hudyo na umuusig sa bagong Pablo ngayon. Nakikita niyo po yan? Malinaw po yun na nakita natin again, mula sa dating Pablo at sa mga Hudyo na umuusig ngayon sa bagong Pablo. Di ba? Lahat sila, including old Paul, lahat sila ay may maling pagkaunawa. Di ba? At pilit na hindi nagpapasakop sa inihayag na nasalita. Kung kaya makikita natin na ganun na lamang ang kanilang pagtanggi sa itinakda na ang kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. That's why, ganun na lamang ang pagtanggi nila. Nagkakaroon pa rin talaga ng tinatawag na ethnocentric exclusivism. Huwag nyo na lang i-take note yan. Okay? Basta, iniisip nila na Hudyo, ito kami lang yung ligtas. Kami yung superior. Okay? Kung gayon, makikita natin dito mga kapatid kung gaano po kahalaga ang pagkatuto at pagkaunawa ng buong kapasyahan ng Diyos. Again, babalik tayo dito sa katotohanan ito. Ganito po kahalaga ang pagkatuto at pagkaunawa ng buong kapasyahan ng Diyos. Not just John 3:16, not just John 1:12, not just John 5:24 to 25, hindi lang 1 John 5:11 to 12, but dapat nating malaman at maunawaan ang buong kapasyahan ng Diyos. Una, upang hindi matulad sa mga Hudyo na tinatanggihan kung anong itinakda ayon sa kasulatan. Okay? Kailangan natin matuto ng buong kapasyahan. Una, upang hindi matulad sa mga Hudyo na tinatanggihan kung ano ang itinakda ayon sa kasulatan. And pangalawa, upang matulad kay Pablo, na malinaw at tamang na ipapaliwanag at na ipagtatanggol ang katotohanan na ang Mesaya, ang tagapagligtas sa iyong Panginoong Hesus sa pamagitan ng mga kasulatan. You see now the difference between those two group of people? Nakikita niyo po yung kaibahan ng dalawang grupo na yon? At alam niyo ba na ang pagkakasulat dito ng tagpong ito ay isang malaking babala para sa lahat ng mga iglesia hanggang sa kasalukuyan. This passage, no, itong pangyayaring ito, itong salaysay na ito ay mahalaga. Why? This is a warning for us. Hindi lang to simpleng salaysay, but pagpapakita ito na kung ano ang pwedeng mangyari kahit sa iglesia sa kasalukuyang panahon. Kung anong nangyari sa unang iglesia ay maaari ding mangyari even sa kasalukuyang iglesia. Nakikita niyo po yon? At ano ang babala? Ano yung babala dito? Marami ang sasalungat sa katotohanan. Marami po ang sasalungat sa katotohanan. And kailangan natin itong marinig ngayon. Marami po ang sasalungat sa katotohanan. And this is a very serious warning. Marami ang dahilan. Pero isa sa malinaw na pinapakita sa atin ngayon ay dahil sa maling pagkaunawa nila sa kasulatan. Di ba? That's why, sa panimula, may lalaking nagsisigaw doon sa pier. That is a wrong understanding of God's Word. Hindi lang siya ang napapahiya. Ang pangalan din ng Panginoon ay napapahiya.
You see, gaano kaseryoso po ito. At alam nyo na nakikita natin yan ngayon sa social media, lalo na sa social media. Makikita mo ang dami-daming mga nagtuturo. Pati, marami ding sumasalungat. Pero alam mo namang mali ang pagkakaintindi nila sa salita ng Diyos. Pero you will see, maraming nagko-comment, maraming nagla-like, maraming nag-share, maraming sumasang-ayon. Sa makatuwid, may kita natin dito na marami ang may maling pagkaunawa at walang kaalaman sa salita ng Diyos. Ngayon, ano ito para sa atin? What is it for you? Di ba? Ano para sa atin? Ang katotohanan at babalang ito, maging kampante? Dahil alam na natin ang sola fide, solo Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Ganun ba? Maging kampante dahil, reformed na kami. Kami lang Reformed Baptist. Di ba? Nagiging proud na, no? No? Maging kampante dahil alam na natin ang tama. Basta, ayos na tayo. Nalaman na natin ang katotohanan. Okay na yon. Yun ba? Well, maaring nasasabi natin yan dahil siguro hindi naman natin nararanasan yung naranasan ni Pablo. Bakit? Ano ba nangyari kay Pablo? Di ba, inuusig siya? Dahil sa kanyang paghahayag. And doon, kailangan niya talagang i-defend. Di ba? Yung katotohanan. Well, bakit? Bakit hindi natin nararanasan yung naranasan ni Pablo? Maaring dahil hindi natin inihayag ang katotohanan. That's possible. And that's the most logical reason. But walang sumasalungot sa atin dahil hindi natin inihayag ang katotohanan. The last time na may sumalungat sa akin was the time na inihayag ko yung gospel. Pero nung hindi ko inihayag yung gospel, wala nang problema. Easy life. Di ba? Easy life. Bakit ko mag-aaral? Wala ka namang kailangang pagpaliwanagan. Pero nung time na may sumalungat na sa akin, nakita ko talaga sa sarili ko, kailangan ko pang mag-aaral. Ang dami ko pang dapat matutunan. It only happened nung time na inihayag ang katotohanan. Hindi natin nararamdaman ang kahalagahan at hindi natin mararamdaman yung urgency na aralin at mas unawain ng mabuti ang kasulatan dahil wala namang nangyayaring pag-uusig. Diba? Kung tatanungin ko kayo, is there urgency sa pag-aaral nyo ng salita? Makikita ba sa buhay ninyo yung urgency na kailangan mong alamin yung katotohanan at kailangan mong maging maalam dito dahil alam mong uusigin ka at alam mong maraming taong sasalungat. At alam mong dapat mong i-defend, ipagtanggol yung katotohanan. Nakikita niyo po yun? Nandun ba yung urgency sa atin, mga kapatid? Or wala? Nakikita ba sa atin yung urgency? Dahil nacha-challenge yung ating pagkaunawa? No? Again, hindi natin mararamdaman ang kahalagahan at yung urgency na aralin at mas unawain ang mabuti ang kasulatan dahil wala namang nangyayaring pag-uusig. At dahil hindi na challenge yung ating pagkaunawa dahil hindi naman tayo lumalabas upang ihayag ang katotohanan. Kaya heto tayo. Ito ako. No? Ano? Puro cellphone. Puro scroll. Social media. Puro laro. Puro movies. Puro kasiyahan. Puro tulog. Puro tambay. Puro gala. Well, walang mali doon. At some point,
Pero iyan na lang ba ang buhay na ating ipapamuhay lagi bilang Kristiyano? Let me ask you, lahat na nandito, iyan na lang ba? Wala pong mali doon sa mga binanggit ko kanina. At some point. Take note of that. At some point. Pero iyan na lang ba ang buhay na ating ipapamuhay lagi bilang Kristiyano? Sa ganitong buhay ba tayo tinawag ng Panginoon? Niligtas ba tayo ng Panginoong Hesus para lang mamuhay ng ganyan? Ang Diyos naging tao at namatay sa krus para lang maging ganyan ka? Para lang maging ganun tayo? Para lang araw-araw, ganun natin ubusin yung oras natin at araw natin. Again, walang mali doon, pero yan na lang ba? Yun na lang ba? Baso. Yan ba yung pagliligtas ng Diyos sa'yo? Ganyan yung soberanong biyaya ng Diyos sa'yo? Na wala kang ginawa kundi si cellphone, maglalaro, maggagala, manood ng cooking show. Nakita niyo po yun? Glorious grace. Cellphone. Laro. Na kapatid, nakagawa ng matinding kasalanan ng mga Hudyo sa pagtanggi sa katotohanan dahil hindi nila naunawaan ng tama ang kasulatan. Pero, may mas mabigat pang dapat nating iwasan. Kala nyo yun yung pinaka nakakatakot. May mas mabigat pa pong dapat iwasan. Ano yun? Kapag ang taong nakaalam ng katotohanan at tama ang pagkaunawa sa kasulatan ay hindi namumuhay sa pagsunod ayon sa sinabi ng Diyos sa kasulatan. Pinakamasahol pa yun kaysa sa mga Hudyo na nandito. They rejected because they wrongly understood. Alam nyo, kala nyo, yun yung masahol na bagay. No. Pinakamasahol na bagay is ito, ikaw, na nakakaalam na ng katotohanan, tamang pagkaunawa ng salita, pero hindi nababago ng salita. Hindi sumusunod salita. Hindi namumuhay ayon sa salita. Mas masahol ka pa kaysa sa kanila. Kailangan nating siguraduhin na hindi tayo nananatiling hindi na bago habang nalalaman na natin ang katotohanan. Why? Dahil hindi po iyon ang bunga ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ulitin ko po, ang kailangan nating siguraduhin ay hindi tayo nananatiling hindi nababago habang nalalaman na natin ang katotohanan. Why? Again, hindi yun ang bunga ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang pinakaunang bunga ng regeneration, ang pinakaunang pagbubuhay muli sa atin ng Espiritu Santo, kasunod ng paniniwala at pananampalataya, yun yung una, di ba? Pero kasunod nun, alam niyo ano? Pagmamahal kay Jesus. Our regeneration resulted into faith in Christ, and pagkatapos yan, love for Christ. Well, hindi ako magtatapos doon. At alam nyo ba, anong pinakasunod na mamahalin ninyo kapag mahal nyo ang Panginoong Hesus? Pakinggan nyo po ako. Tumingin po kayo sa akin. Alam nyo ba, ano ang susunod? Ano yung pinakasunod na mamahalin ninyo kapag mahal nyo ang Panginoong Hesus? Alam nyo kung ano yon? Ano? Ang kanyang salita. The very next thing that you will love, pagkatapos mo manampalataya at mahalin ang Panginoong Hesus, ay ang kanyang salita.
Kaya nga sabi ni Dr. R.C. Sproul, hindi mo maaaring ibigin si Jesus kung hindi mo iniibig ang kanyang salita. Kaya hindi ko maunawaan, Kristiyano pero hindi nag-aaral ng salita. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa atin. Sapagkat dito ipinahayag sa atin ang Ebanghelyo na naging daan sa ating kaligtasan. Sa kasultan natin, patuloy na nakikilala ang Panginoong Hesus. Dito tayo patuloy na binabago sapagkat dito binabago ng Diyos ang ating mga pag-iisip. It's the only way. Dito tayo lumalago sa biyaya. Dito tayo pinagpapastulan ng ating dakilang pastol, ang Panginoong Hesus. Dito tayo tinuturuan ng tamang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Dito rin inuhubog ang ating puso maging sa pakikitungo sa mga hindi pa mananampalataya. At dito nauhubog yung habag natin sa kanila kung kaya nagsisikap tayong dalhin sila kay Kristo. Sa salita yan magmumula. At dito rin tayo sinusuway. Dito tayo tinutuwid. Dito tayo iniingatan laban sa maling aral at panlilinlang. Dito lamang natin mapapatunayan, mapapaliwanag at may pagtatanggol ang katotohanan. Dito lamang natin makikita ang kalooban ng Diyos na kailangan natin sa ating pamumuhay dito sa lupa. At dito lamang natin matututunan kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Dito rin nahayag ang buong kapasyahan ng Diyos para sa kanyang iglesia. At dito tayo inihahanda para sa bawat mabuting gawa. Kaya nga, ang kasulatan ng otoridad ng iglesia ng Panginoong Hesus. That's our authority. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ko alam. Hindi ko alam paano namumuhay ang isang tao na nagsasabing siya ay Kristiyano na walang pagpapahalaga sa kanyang salita. Paano ka namumuhay? And I remember one of my preaching was, pag sinabi mong Kristiyano ka, automatic no, susundin mo ang kalooban niya. Paano ka mamumuhay ng ganun kung wala ka namang pagpapahalaga sa kanyang salita? Mag-ingat tayo sa ganitong pamumuhay, mga kapatid. Kailangan natin ang salita para sa ating kaligtasan. Para sa ating paglago kay Kristo. At para sa pagpapalakas sa mga kapatid. At para maipahayag ang ebanghelyo sa mga hindi paligtas. We need the Word of God. Wala na pong ibang paraan para makita natin yan. Tanging sa salita ng Diyos lamang. Sa pagtatapos, sa tagpong ito nakita natin sa pamagitan ng pahayag ni Pablo na ang kanyang ginagawa at mensaheng tinuturo ay mula mismo sa Mesaya, ang Panginoong Hesus. Bagaman ito po ay malinaw na ipinakita ni Pablo, hindi ito tinanggap ng mga Hudyo. Bagkus, lalo silang nagalit nang sabihin ni Pablo na kasama sa plano ng pagliligtas sa mga Hentil. Kaya dito nakita natin ang mensahe, ang maling pagkaunawa at walang pagpapasakop sa salita ay magdudulot ng pagtanggi sa kung ano ang itinakda. At sa tagpong ito, dito rin nagbigay sa atin ng paalala na merong sasalungat sa katotohanan dahil sa mali at walang pagkaalam sa kasulatan. Kaya dito mga kapatid, hinikayat at pinaalalahanan tayo ng ating pagkaalam at tamang pagkaunawa sa kasulatan ay hindi nangangahulugang wala na tayong gagawin. Hindi yun nangangahulugan na magiging kampante na lamang tayo. Sa halip, nararapat na patuloy at masugid nating alamin ang buong kapasyahan ng Diyos. Para saan? Para maipahayag, mapaliwanag, maipagtanggol natin ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus ayon sa kasulatan at ito ay para sa mga Hudyo at mga Hentil. Kaya ang hamon sa atin, this is question for all of us. Naunawaan mo na ba ng lubos ang plano ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo? Naunawaan niyo na ba yun ng lubos? Makakaya mo bang maipakita at maipaliwanag ito sa bawat pahina ng kasulatan?
Pag meron po dito, palit na tayo. I would love to listen and learn from you. Kaya mo ba itong ipagtanggol kapag may sumalangat dito? Yung hindi nag-aaral, kaya niya yon. Sino yung hindi nag-aaral dito? Pag hindi ka nag-aaral, ibig sabihin kaya mo na yung ipagtanggol yon. Kasi hindi mo na need yung word eh. Wala kang pagpapalaga na sa salita. Baka alam mo na ang lahat. O pwede magpaturo? Pero sa mga offer. Pwede palit tayo. Para konting pahinga naman ako, sakit na ng mata ko. Palit naman tayo. Alam mo na, hindi ka... Ako nga, dami ko pang hindi na alam. Ikaw, di mo na alam kasi wala ka ng pag-aaral eh. Di mo na kailangan pala eh. Kristyano ka, di ba? Sige, palit tayo. Nakikita niyo po yun? Kuha ka dyan ng ano. Kung kulang ang pag-unawa mo sa salita ng Diyos, hawakan mo ito hanggang sa lumago ang iyong pagkaunawa. Jug. At kung naunawaan mo naman ito ng mabuti, lalo mo pa itong hanapin. Listen, sapagkat walang mananampalataya na dumarating sa puntong hindi na niya kailangan ng katotohanan ng Diyos. At ikaw pa man si R.C. Sproul, kasing mas matalino ka pa kay R.C. Sproul, kay MacArthur, kay Pink, kay John Calvin, you will never reach a point na hindi mo nang kailangan ng salita. So, nawa, wag natin tong baliwalayin mga kapatid. Nawa, ma-move kayo sa word ni God. Palagaan nyo naman yung word ni Lord. Hindi ako nagmamakaawa. This is a command from your Lord. Siya maghari nawa sa ating buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ng may pandinig. Let us pray. Father in heaven, we thank you sa tagpong ito na ipinakita mo, Diyos, kung gaano kahalaga at nakakatakot ang wala at patuloy na pagtanggi sa tamang katuruan ng iyong salita. At dito kami pinaalalahanan na kami dapat hindi maging mga walang pakialam sa salita. Bagkus, nararapat at kailangan namin ng lubos ang patuloy na pag-unawa nito, pagka-aral nito. Manalangin ko po, O Diyos, ng bawat isa sa amin na hindi na manatiling mga tamad, hindi na manatiling walang pakialam. Nawa sa biyaya mo ay makita ang tunay na bunga ng pagmamahal sa Panginoong Hesus na siyang nakikita sa pagmamahal ng iyong salita. Tamay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo at awitin natin ang isang